Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pumasok nga po pala ako mag-isa kahapon ng umaga. Dahil nauna na po palang hinatid ni tita si Jella. Akala daw po kasi ni tita ay nauna na nga daw po akong umalis. At pag uwi ko naman po pala ng tanghali ay nadatnan ko nga po na naglalaba nga po si mama. Pero papatapos na rin daw po pala si mama dahil puro medyas na nga lang po itong nilalabahan niya. Nakapagpatuyo pa nga po si mama dyan dahil ang ganda nga po ng araw. Hindi nga po tulad nung nakaraang araw ay makulimlim nga po at maambon. Kaya nung uminit na nga daw po nung umaga ay talagang naglaban na nga daw po siya. At ang saya na nga daw po ni mama dahil natapos niya na nga daw po lahat ng mga labada niya. Ganun daw po talaga ang mga nanay kapag nga daw po natapos ng trabaho nila ay masaya na nga daw po sila. Pagpasok ko po pala ay ako na nga din po yung nagsandok ng pagkain ni mama. Sabi ko po kasi ay sasabay na nga po siya sa aming dalawa ni kuya para nga po makakain. Para po kapag binalikan na ni mama yung trabaho niya ay meron na po siyang lakas. Matatapos na rin naman na po si mama nun kaya sabi ko nga po sa kanya ay kumain na nga po siya. Bulaklak na dinengdeng po pala yung inulam namin na luto ni nanay. Si mama po pala yung bumili ng bulaklak. Pero pinalutan niya na nga daw po ito kay nanay dahil hindi niya na nga din daw po magawang magluto. Para tuloy-tuloy na nga din daw po kasi yung paglalaban ni mama. Kaya hindi na nga po kami nag-ready-made at eto na nga lang po yung inulam namin. Masarap din po palang combination. Eto nga pong bulaklak ng kalabasa at saka nga po talbos ng kamote. At naubos nga din po namin lahat. Eto pong binigay sa amin ni nanay. Sabi pa nga po ni mama kung magkulang ay pwede naman daw po ulit humingi. Pag uwi po pala namin ng hapon galing ng school ay umalis po pala sila mama at papa pero hindi na nga din po ako sumama. May lakad po kasi sila papa at ayan nga napabili na nga din po sila ng heater. Kung alam ko nga lang po na pupunta sila dito ay sana sumama na nga lang po talaga ako. Akala nga din daw po kasi ni mama ay yung lakad nga lang daw po nila papa ang lalakarin nila. Kaya lang nagyaya nga po si papa dito sa Save More para nga daw po tumingin-tingin ng heater at naggrocery nga din po sila ng konti. Yung unang heater po kasi namin mga kalabs ay tuluyan na nga din po yung nasira at hindi na nga din po naiayos ni papa. Tumingin pa nga po si papa dito ng tsinelas niya dahil sobrang nipis na nga din daw po kasi ng ginagamit niya. Beach walk po pala yung laging binibili ni papa at dito nga din po siya laging kumukuha nun. Naghanap nga din daw po pala sila ng tulad ng heater na ginagamit namin noon. Ito po palang hawak ni papa dyan ay ganito nga po yung heater nila tita. At nakakita nga din po si papa ng tulad ng ginagamit naming heater noon. 4 years mahigit nga din po pala naming nagamit yung heater na yun mga kalab. Sabi nga po ni mama ay eto na nga lang daw pong kunin ni papa dahil matibay. Kaya lang sagot naman po ni papa ay parang mas maganda naman daw po yung pili niya sa harap. Kaya sabi nga po ni mama ay si papa nga daw pong bahala dahil siya naman daw pong nakakaalam. At eto nga po mga kalabs, tinetesting na nga din po ni kuya yung binili ni papa na heater. Ang kinaganda nga daw po kasi nitong pinili ni papa ay stainless nga daw po yung nasa loob nito. Yung unang heater nga daw po namin ay plastic nga daw po yung nasa loob nun. Pwede nga din daw po itong gamit-gamitin sa pampainit ng tubig sa pagkakape. At isa pa, malaki nga din daw po kasi itong napili ni papa. Niresibuhan na nga din po pala ito ni kuya. Pag uwi po pala nila mama at papa ay tinignan ko nga po muna eto pong mga binili nila para maayos ko na nga din po. At eto nga po yung pinakagusto ko sa lahat. Eto nga pong gatas. Kapag alam daw po kasi ni papa na nauubusan na nga daw po kami ng gatas ay bumibili nga po siya. Mga needs nga din po pala namin eto pong nabili nila. Hay nako, sabi ko nga po kay mama habang binubuksan ko yan ay sana sumama na lang po talaga ako dahil meron nga din po kasi akong gustong bilhin. Kaya sabi nga po ni mama ay sa susunod na nga lang daw po dahil hindi rin naman daw po kasi alam ni mama na mag-grocery daw po sila. Sabi nga po ni papa ay okay lang naman daw po kahit di na ako sumama dahil meron naman daw po akong gatas. At eto na nga po mga kalabs, binuksan ko na nga din po itong heater na binili po nila mama. Parang thermos
nga lang po yung design nito at malaki pa nga po siya. Kaya hindi na nga din po ako magkukulang sa mainit na tubig kapag nga po naliligo ako. Hinihiram nga din po kasi ni Mama yung heater nila tita. Pero ngayon po mga kalabs na nakabili na po sila Mama ay hindi na nga po kami manghihiram. Napakaganda nga din po pala ng loob nito at sana nga lang po ay magtagal po ito sa amin. At syempre nag-thank you nga din po ako kay Papa dahil nga po sa gatas na binili niya para sa akin kahit wala nga pong chocolate. Sabi naman po ni Papa ay sa susunod na nga lang daw po kapag sumama ako. At pagkatapos ko po palang naayos yung mga pinamili nila Mama, ay nilagay ko na nga lang po muna eto pong gatas ko sa lagayan. Tignan niya naman at talagang simot na simot nga po yung lagayan namin ng gatas. Sabi po kasi ni Papa kahit malalaki na nga daw po kami ay kailangan pa rin daw po namin ng gatas sa katawan. Lalo naman na po si Kuya dahil kahit minsan ay hindi mo nga po siya mapainom ng kape kaya kailangan nga po na meron kaming gatas sa bahay. At pagkatapos ko na po palang nagawa yung ginawa ko, eto nga at kakain na nga din po kami. At dahil nagabihan nga din po ang uwi nila Mama ay bumili na nga lang po sila ng lechong manok. Wala na rin naman daw po kasing oras si Mama sa pagluluto. At bago nga po pala kami kumain ay nagdasal nga po muna kami para po mag-thank you kay Lord para nga po sa mga kakainin namin. Sa totoo nga lang po kung hindi nga po ganito yung ulam namin ay yung fried chicken naman po sa Andox yung binibili ni Papa. Kaya sabi nga po ni Papa ay dapat araw-arawin nga din daw po namin ang pagkain ng gulay. Kaya kung mapapansin nyo nga po, madalas ay puro gulay po yung inuulam namin. Yun po kasi ang sinabi ni Papa dahil marami pa rin daw pong maibibigay na lakas ang gulay. Kaya kapag nagbebenta nga po si Lola ng gulay sa amin ay talagang bumibili nga po si Mama. Salamat po Lord!